Muli namang nagbabala ang MMDA sa mga pasaway na nagkakalat ng basura. Nakabantay daw sila gamit ang traffic cameras at may multa sa mga lalabag. At live mula sa Pasay City, may express report si Gerard de la Peña. Gerard, pakipaliwanag nga nito, ano ba yung particular na violation at ano yung mga posibleng penalties? Tama ka, Ruth, sa gitna nga ng problema natin sa basura kasunod nga nitong sunod-sunod na pag-uulan, itong bagyo, itong habagat, ay pinapaalala ng MMDA na may mas mahigpit na itong patakaran doon sa mga nagtatapon ng basura sa maling lugar. Ang sabi ng MMDA, ginagamit na ng ahensya yung kanilang mga CCTV para mahuli ang mga nagtatapon ng basura sa hindi tamang lugar. Kasama na rito yung mga CCTV na ginagamit sa no contact apprehension, pati na rin ang ilang nakatutok sa mga estero. Katunayan, ayon sa ahensya, mahigit 100 na ang natiketan dahil sa maling pagtatapon ng basura. Panawagan ng MMDA sa publiko, magkaroon na ng disiplina sa pagtatapon ng basura. Pakinggan natin ang pahayag ni Atty. Romando Artes, ang chairman ng MMDA. Just that may mga kababayan talaga tayo na nagdi-dispose improperly ng basura. At yun po yung nauuwi sa mga waterways natin sa drainage. Na kaya po kami patuloy na nananawagan na sana po magkaroon tayo ng disiplina. Kung matatandaan nga natin, Ruth, itong nakaraang taon nang pinirmahan ng Metro Manila Council ang isang resolusyon na nagtataas ng multa sa pagtatapon ng basura sa mga syudad sa 5,000 pesos mula sa 500 pesos lamang. 2,500 pesos naman ito para sa mga bayan katulad ng Pateros, mula naman sa 250 pesos. Pero ayon sa MMDA, hindi pa ito tuluyang na ipapatupad dahil kailangan pang gumawa ang bawat lungsod ng kanya-kanyang ordinansa. Narito muli ang pahayag ni MMDA Chairman Atty. Romando Artes. May Metro Manila Council resolution na tayo increasing the penalty of 5,000 for cities and 2,500 sa Pateros dahil city. Yun po yung maximum allowed under the local government code. Hinihintay na lang po namin yung mga individual ordinance po ng bawat lungsod. At ipa-follow up po natin yan sa next Metro Manila Council meeting on August 18. Ruth, sinabi rin ng MMDA na nagdagdag na ito ng equipment para nga mas mapabilis yung paglilinis ng mga pagtatanggal ng mga basura sa mga daanan ng tubig. At bukod din sa mga personnel ng MMDA ay tutulong na rin ang mga personnel ng DPWH at pati na rin yung mga kasama doon sa tupad program ng DOLE dito sa clean-up program na ito. Ruth, aabutin pa raw ng 3 araw, karagdagang 3 araw bago tuluyang mawala yung mga basura dito sa mga daanan ng tubig. Ruth. Gerard, linawin ko lang yung mga binanggit mo na una ng mahigit na 100, ano? Tama ba yung parang nasita dahil dun sa maling pagtatapon ng basura? Ano yan, nagbayad na lang ba sila ng penalties pag ganyan? Wala naman yung iba pang halimbawa, kulong, or parang may nabanggit din kasi si GM Torre na kung hindi daw tatalima halimbawa dun sa ibang pagbabayad ng fine, posible pang makulong. Tama, Ruth, pwede nga makulong kapag hindi nagbayad ng multa. So far yung mga nakwento sa atin ng MMDA, 100 na yun na, more or less 100 na yung mga natiketan. In fact, may isang pinakita sa atin na CCTV footage ng MMDA. Nakitang-kita nagtapon sa estero yung isang residente at ito nga ay napa-identify itong taong ito sa tulong ng barangay. So ang option nga ay magbayad ng fine at kapag hindi nag-fine ay kulong, may kasamang kulong yan. Pero hindi nga lang tayo sigurado kung gaano katagal yung kulong. Ruth. Yan po ang Express Report ni Gerard de la Peña live mula sa Pasay. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.